Hello once again to everyone. So today, we will be doing another fragrance review. Ayan, no? So ngayon po, ang i-review natin is an inspired perfume brand or perfume house called Secret Desires Perfume. Very interesting yung name, no? Ano po kaya yung ino-offer ng house na ito? I-review po natin ngayon. Stay tuned po. Ayan, so again po, ang i-review natin is Secret Desires Perfume. Secret Desires Perfume, they are a local inspired perfume brand, no? At ang owner po niyan, ang manager po niyan, shout out Brother Mark Damiano. So, paano ba nangyari to? Lahat, no? Nakita ko yung post ni Mark last week, no, na meron daw siyang mga inspired perfumes, mga gawa niya, mga mix niya na gusto niya pong ipatry sa someone. So ako po, I reached out to him, no, at sabi ko I can review his creation kung okay lang sa kanya. And to make the long story short, naipadala niya na po sa akin, nakapag-communicate kami, and I am here to give my honest thoughts or review dito po sa creation ni Mark, no. So alam niyo naman po yung isa sa advocacy or heart ko po dito sa channel ko, to help somehow, no, kahit papaano po ito pong mga local businesses na ito, local perfume businesses, na sila po ay kumbaga masupport, no, makilala ng frag community. Lalo po ngayon, no, ang dami na po nagsusulputan ng mga iba't ibang perfumes, no, across all phases ng frag community. At isa po ito, no, ito pong inspired perfumes. Kasi po aminin man po natin o hindi, no, lahat po tayo na karamihan po sa atin, no, nag-start po sa inspired perfumes, at marami po sa ngayon ang nag-start sa inspired perfumes. Marami rin po sa atin hanggang ngayon may mga inspired perfumes pa po siguro, no. And para po ito lalo sa mga students, no, or yung mga hindi po nila ma-afford, lalo yung mga designers, even po yung mga Middle Eastern clones, no, na madalas pong ma-advertise sa frag community. So anyway, here we are, and we will give our honest thoughts dito po sa Secret Desires Perfume. So, ang na-receive ko po, may nakasulat po na MJ's Perfume Discovery, no. So, I suppose this is the discovery set for the perfumes na plano pong i-release ni Brother Mark in the future. So, ayun po, no, ang gagawin ko po ngayon is I will give my honest opinion. Again, hindi lang po yung mga positive, siguro pati po yung mga things na pwedeng ma-improve pa or suggestions, no, para po ma-help natin lalo si Mark. Ayan, no, so meron po akong 30 ml dito na pinadala niya. Papakita ko lang po yung presentation. So this is what the bottle looks like, no. Yan po yung bottle and the details, the name of the house, no, the name of the perfume. Dito po sa gilid, no, the concentration, of course, this is EDP, tapos 30 ml po ito, no. So kung titingnan nyo po yung Shopee ni Mark, no, ay lalagay po natin lahat yan mamaya sa description box. Kung titingnan po ninyo, meron po siyang mga extract, no, de parfum, no. So ibig sabihin po niyan around 30 to 35 oil concentration, no. So doon po sa listing niya, no, meron pong tatlo. So Creed Aventus, Leilabo Santal 33, and Dylan Blue by Versace inspired, no. So yun po yung naka 35%, no. So yan po ay around 345 to 360, I believe, no. Tapos yung iba, yung mga eau de parfum ay around 200 something. So anyway, lalagay po natin lahat yan. So ngayon po, I will give my thoughts doon po sa mga sinend sa akin. So mamaya po, lalagyan na lang po natin ng timestamp yan, no. Medyo marami-rami po kasi, pero I will give my short review dito po sa mga sinend sa akin. So number one, this is
their version of Creed Aventus, no? Kilalang kilala natin to sa frog community, lalo nung lumabas ang mga Club de Nuit, even po ang Father and Son, no? Isa po yan sa matunog sa ngayon. Meron din po silang version. At ang katanungan, kamusta naman po ang Creed Aventus ng Secret Desires perfume? So para po sa akin personally, you get the Aventus vibes, no? The lemon, yung birch, yung oak moss, no, yung woody, yung earthy facets, no. Kuha po 'yon, magigets mo 'yun dito, no. Pero katulad nga po ng sinuggest ko kay Mark, no, maganda siguro na madagdagan to ng fruity accords ng pineapple, no. If you have tried the OG, no, magandang malagyan siya ng pineapple pa and the fruity facets ng blackcurrant, at saka po yung smokiness, yung leather pa na ng birch, no, ng oak moss. Pero guys, solid na to, no. Okay na rin to for the price. Okay na siya. You would get the Aventus vibe. So that's number 1. This is Creed Aventus, no. And siguro po additional, siguro ang ginawa ni Mark dito ay medyo soapy yung base niya, no. Siguro mas fresh, no. Pero ayun nga, no, yun po yung suggestions ko. Siguro more on the pineapple and the blackcurrant, makukuha po ito, no. Talagang malaki po ang potential nitong perfume na ito. And same is true with other perfume. So yun, Creed Aventus. Pangalawa po is their Clinic Happy, no. So alam na po natin, no, yung Clinic Happy, this is more of the citruses, the orange, no. At kuha naman dito yung citruses, no. Na-appreciate ko yung mafe-feel mo yung lime, yung lemon, yung mandarin orange, parang smell ng pag binalatan mo yung orange. And na-appreciate ko dito kasi nakuha niya yung combination ng C notes and green notes, no. So na-appreciate ko rin yung transition na meron dito na mafe-feel mo like the OG, from the florals to the woody notes. Ang galing lang, no. For me, kuha to, no, ito pong Clinic Happy nila. So again, no, okay siya for me. Isa po ito sa pwedeng i-blind buy from Secret Desires perfume. So again, this is Clinic Happy, their version of Clinic Happy. Tapos po yung pangatlo, this is their version, by the way guys, no, this is their 5 ml, no, hindi ko po nasabi kanina, this is their 5 ml variation, no, part na kanilang discovery set. So anyway, the third one, this is their version of Paco Rabanne's Invictus, no. So guys, for me, kuhang-kuha the C notes, the guaiac wood, the light florals, kuhang-kuha yun, no, yung parang cardamom feels, kuha po yun dito, no. So okay po ito. Of course, no, for the price, no, of course mas projecting, mas performing yung OG, pero for the price, for me, the scent profile and even po the performance at par na rin, no, with the OG. So this is again Paco Rabanne's Invictus. Ayan, no. Tapos yung pang-apat, this is their version of, ayan, no, this is their version of Dior's Sauvage, no. I believe this is inspired from the EDT1. Guys, para sa akin, kuha pa rin, no. Yung fresh aromatics, yung distinct na peppers, yung muskiness, yung ambroxan, if you know what I mean, lalo po sa mga nakatry na ng Dior Sauvage. Yung EDT, guys, for me, isa to sa pwede nyong i-blind buy from them, no. So again, this is their Dior Sauvage. Ayan, no. So yung panglima ay Versace Eros, no. Ayan, no, this is their version of Versace Eros, no. So number 1, ang na-appreciate ko po dito ay kuha yung bubblegummy effect ng mga cedar notes, kasi po sa base po yan, may mga cedar notes yan, yun yung gumagawa nung parang bubblegummy effect ng OG, no. Sa iba pong na-try ko na inspired version ng Versace Eros,
medyo nagkukulang sila doon. Pero ang na-appreciate ko talaga dito, kuha niya yung bubble gummy effect no ng mga cedar ng base ng OG. Pero siguro isang suggestion lang po, siguro pwede pang madagdagan pa ng konting-konti yung vanilla kasi lahat po kuha na. No, okay na okay, pero siguro if we could add a little more vanilla, no, solid to. This is again, no, their version of Versace's Eros, no, most probably this is the EDT one. Okay, ayan, no. Tapos yung pang-anim, this is the version of Vulgaris Extreme for Homme. No, ayan po, no, Vulgari Extreme for Homme. No, number one, what I appreciate about this, kasi po, yung OG, no, meron niyang combination ng T, no, tsaa, no, na kinumbine mo sa green notes. No, yan po yung nagpapadistinct sa Vulgari Extreme. Kaya alam mong Vulgari Extreme siya. No, pero, hindi lang po dito, pero siguro po an encouragement or suggestion para po sa mga nag-inspired perfume ng Vulgari Extreme, ang hindi po kasi minsan nakukuha, no, yung base, yung complexity ng base. Ang amazing po kasi sa Vulgari Extreme, complex yung base notes niya eh. Pero it is light, it is fresh, no. Meron kasi siyang iris, no. Meron yang oak moss, to name a few. Kung makuha po sana, hindi lang po dito pero po sa lahat na nag-inspired perfumes, no, or yung mga bumibili po ng clones, no, yung complexity na yon ng base, yun po yung isa sa hinahanap ko. So it is a safe blind buy, but again, no, for those na gustong mas detalyado, no, lalo gusto mo makuha yung OG eh, siguro hanapin po natin yung ano po, no, yung gagawa ng more complex na base, katulad po ng complex pero light, no, katulad ng OG. So anyway, that's the sixth one, that's Vulgari Extreme. Sorry po, meron po kasi akong kopya ditong tinitingnan, no, para hindi tayo mawala. Okay, at yung pampito, this is, ayan, no, so this is their version of Issey Miyake's Ludici for Homme. No, kilala natin yan. This is a freshy, prominent ang citruses, may woody and creamy base, no. So I commend this version ni Mark, no, ng Secret Desires perfume, kasi po ang hinahanap ko lagi sa mga inspired perfumes of all that I have tried na inspired version ng Ludici, no, for Homme, yung kick ng yuzu, no. Of course, kahit tone down pa yan sa mga new batches, of course yung old batches yung medyo yellow na yung juice eh, pero ang hinahanap ko pa rin yung kick ng yuzu note, no. Mas malakas po yun against sa old batches, no. Ito po na appreciate ko kasi okay yung pagkagamit ng yuzu, parang medyo na take back ako doon sa old batches ng Ludici eh. So ito okay yung take niya ng yuzu. Yung iba po kasing ano, no offense po, pero siguro a point of where we can improve, siguro make an emphasis doon po sa yuzu note, no. Make that emphasis kasi mahalaga po yun eh. I think the Ludici, lalo po yung for Homme, the distinguishing mark nito as compared po sa iba pong mga blue notes, no, or mga freshies, no, or mga blue perfumes, I'm sorry, yung yuzu note talaga, no. Yung yuzu note po, yan po yung parang in layman's term, para siyang amoy laway, hindi po yung parang ambroxan ng Dylan Blue. Para siyang amoy laway na mabango na nilagyan mo ng orange, parang ganun, no. So anyway, I commend this version kasi nakuha po nila yon. At least enough for my taste, no. So that's number 7. This is Issey Miyake's Ludici for Homme version nila. Tapos po yung pang-8, this is their version of Paco Rabanne's 1 Million EDT. Okay,
para sa akin, you get the vibes. Yes, no? You get the vibes, pero siguro this is a fresher take of it. No, if I could make a suggestion, no, siguro magandang malagyan pa siya ng more kick ng cinnamon, ng amber, at saka po ng vanilla, kasi po yan yung distinguishing mark ng 1 million EDT. No, yung para bang nagke-create pa lalo yung old batches, no. Ay, ipakita ko lang po. I have the old batch here. This is a 2013 version, no, ng 1 million EDT. Medyo malakas yung ano nito medyo malakas yung amber nito, to the point na yung warm spicy properties nito parang nag-aamoy cardamom. So anyway, yan po ay suggestion ko lamang, ano. So that's their take on Paco Rabanne's 1 million EDT. Tapos ang next po ay Bleu de Chanel. This is their take on Bleu de Chanel. No, I'm trying to determine, siguro this is the EDT variation. Pero para sa akin, kakaiba to. No, hindi po siya, meron po akong decant ng EDP, no, Eau de Parfum. No, at saka of course meron ako dating EDT, na-try ko na yung Parfum. No, parang nasa gitna siya ng mga yun hindi ko ma-determine. Pero may kakaiba tong ginawa. No, may kakaiba silang ginawa. I don't know kung sadya yun or what. Pero para sa akin, I can detect somehow, of course, yung BDC vibes nandoon. Pero parang may nadidetect akong suede. I'm not sure, Mark, no. Pero parang may nadidetect akong suede or leather. I don't know, parang benzoin. Di ko alam, no, kung ano yung ginawa dito. Kilala nyo po ako, para sa mga nakakalam, I don't like BDC personally. No, okay yung BDC, no, pero para po sa akin hindi ko gusto yung BDC. Pero gusto ko tong take na to. Siguro dahil doon sa parang suede, no, I don't know. So that's Bleu de Chanel. Tapos po yung next, no, sorry po, medyo marami-rami ito, pero patapos na po tayo. This is their take of Carolina Herrera's 212 VIP. So again, no, you get the vibes, pero I would like to suggest na we could add siguro more vanilla, rum, and iris that is prominent sa OG, no. So makukuha mo pa rin, no, pero malaki pang ma-improve nito. Sabi ko nga kay Mark, no, na sana mapag-eksperimentohan pa to. So ayun, no, this is Carolina Herrera's 212 VIP. Tapos ang next po is their version of Dunhill's Desire Blue, no, para sa mga para po sa mga pang 90s, no, na tito dyan, no, na mga kasabayan ng battle boss ng Hugo, no. So Dunhill Desire Blue, for me personally, to be honest, siguro ito po yung pinakamalayo sa lahat po, no. Karamihan po dito talagang malapit, no. Pero para po sa akin, siguro ito yung I would say na medyo malayo-layo, no, kasi ang hinahanap ko sa Dunhill Desire Blue, yung lychee note. Of course, lychee, fresh yun, pero fruity, no? Para siyang toned down version ng plum, parang ganun, no? Hindi ko siya ma-detect dito. I'm not sure, no? Siguro sa dami nung tinatry ko, baka na nose blind na, ewan, no? Pero siguro hindi ko siya na-detect dito talaga, no? So siguro ito yung may pinaka pwede pang ma-improve, no? So again, this is Dunhill's Desire Blue. Tapos last two po, last two na. Pang 12 is Tommy Boy, no, by Tommy Hilfiger. Kilala natin to. Actually, isa to sa mga una kong perfumes, no, the OG one. So para po sa akin, siguro this is a fresher take, no, or soapier take, no, ng Tommy Boy. And siguro ang hinahanap ko dito ay yung kick pa po ng green apple. Kasi yung green apple plus the cranberry notes, yun yung nagbibigay ng character, yun yung nagsasabi na ito yung Tommy Boy ng Tommy Hilfiger,
No, so ayun po, this is Tommy Boy version nila. At yung panghuli, no, ito na po yung panghuli. This is Abercrombie and Fitch. Hindi po nakalagay dito kung ano to, but I believe this is Fierce. No, so kuha, no guys, kuha that Fear, no, FIR, yung 3, no, use along with the cardamom, the vetiver, yung citrusy and earthy effect, tapos yung tamis, kuha po dito, no, sa Fierce na to. So guys, okay to, no, solid tong take na to, gusto ko to. Okay, so yun guys, medyo naparami, no, pero lalo po kay Mark, no, na owner ng Secret Desires Perfume. Katulad na sabi ko sa iyo, bro, no, napakalaki ng potential ng shop na ito, no, and na-appreciate ko po sa taong ito, no, napaka humble, gustong matuto, gustong mag-improve, no, malawak, no, yung vision niya para sa ginagawa niya, and ano, no, this is much appreciated, lalo kung froghead ka, no, and you want to improve sa craft mo, you want to learn, no, isa to sa talagang okay na qualities, no, ng may passion talaga sa perfume. So anyway guys, overall, I would say na yung performance ay above average, no, kasi po kahit naman yung mga OGs ng mga yan, hindi naman talaga sila performing lahat. Halimbawa po yung Tommy Boy, hindi naman performing yan, no, okay lang siya, no. Kaya itong mga to, you would understand, no, for the price, no, hindi siya beast na katulad ng ini-expect natin, no, at par na rin siya with the OG. So I appreciate the performance overall, and siguro I would give my top 5, no, bago po tayo magtapos. My top 5, panglima ay yung BDC, no, surprisingly, again because of that suede like feels or vibes ng perfume. Pang-apat ay yung kanilang take ng Versace Eros, no, gusto ko yung play ng cedar, ng bubblegummy effect. Yung third one would be their Dior Sauvage, no, gusto ko yung overall, no, gusto ko yung scent profile. Yung second one is their take ng Paco Rabanne Invictus, kasi para po sa akin isa to sa talagang kuhang-kuha nila. At yung pinaka gusto ko yung panghuli, no, yung Abercrombie and Fitch na Fierce, no. So ayan, no guys, i-support natin, no, ito pong channel ko, I want to help, no, yung hindi lang po yung mga matatagal na sa game, kundi po yung mga nagsisimula, yung mga nagbi-business, and mini-message ko naman po sila, sinasabi ko yung things na where they could improve at, no, at mga suggestions ko. So para sa akin, let us help yung mga legitimate na talagang nagsisikap, no, na mag-business sa larangan po ng perfume. So again guys, no, shout out kay Mark Damian, solid ka brother. Shout out sa yung shop, ilalagay natin ng links, no, and everything else sa description box. So yun lang po mga kapatid, sorry po medyo napahaba tayo, but we will place a timestamp, no, para makita nyo po yung akin pong suggestions and thoughts sa bawat perfume na nireview natin ngayon. So yun lang po, if you find this helpful and interesting, please do like, share, and subscribe. Ayan, maraming salamat po. Ingat po kayo.